Ay, ate. Yan. Yan. So, syempre prayer meeting and it's about prayer pa din. So, tinaytalan ko po na seeking God in prayer, hope in God's plan. Pero before po tayo pumunta sa scriptures, tignan po natin itong picture. Nakikita mo ba? Yung sa kabila, fast food. Tapos yung dito, fine dining. So, natry po ba natin kumain sa restaurant tapos sinabi sa atin nung nagsaserve or nung cashier, "Ma'am, willing to wait." Tapos, tatanungin mo, gano'ng katagal? 30 minutes po, or 15 to 30 minutes. Kaya-kaya natin yon or lilipat na lang tayo sa ibang restaurant. Kung nagmamadali tayo, diba, lalo na pag working tayo, kakain lang tayo sa militan lang. Siyempre, lilipat tayo dun tayo sa mas mabilis. Pero, yan, may dalawang klase ng restaurant ako na nilagay dyan. Yung fast food, tsaka yung fine dining. Sa fast food kasi, very convenient yan sa mga nag-work. Or kung nalimutan mo yung baon mo, diyan ka nakakain. Tapos, pag nagutom ka sa daan, may drive-thru pa. So, pwede kang pumunta. While sa fine dining, you are planning it ahead. May reservation. Di ba pag pupunta ka, reservation for Christine, di ba? For two, gaganon ka, di ba? And yung reservation na yon, sinabi mo na rin yung kakainin. Tapos, oras, yun. Kasi i-prepare, marami silang i-prepare. Yung appetizer, main course, gano'n, yung drinks, gano'n. And yung purpose naman talaga ng fine dining is to enjoy the ambience. Kaya nga, di ba may nagpapiano or may nagpi-play ng music sa harapan. So, ganun yung purpose ng fine dining. Para ma-enjoy mo yung it's an experience. While doon sa fast food, pantawid gutom lang. Pero di ba, siguro gusto rin natin matry yung fine dining, di ba? Kasi masarap yung food, tapos yung pinakamagaling pa na chef, yung magluluto. Ganon. So, makikita natin dito na the longer you wait, the better the outcome. Because there is always a process to go through when you want something good to come out. Parang sa fine dining. In Jeremiah chapter 29, verses 10 to 14, makikita po natin ang story ng mga Israelites on waiting for the Lord's plan sa life nila. So, basahin po natin. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring back to the place from which I sent you into exile. So, yan. Sinabi po yan ni Jeremiah, si Prophet Jeremiah, messenger ni Lord. Sinabi niya sa mga Israelites. So, marami na siyang warning sa mga Israelites kasi patuloy sila sa pag-idolatrous na ginagawa nila, sa mga injustices na ginagawa nila, sa pag-disobey nila kay Lord. And yun, nag-worship sila ng false God, neglect nila yung commands ng God. And yan, sa part na yan, no? Sabi ni Lord, i-allow ko yung mga Israelites na i-conquer ng Babylon, Babylonians.
So, 70 years sila magiging alipin ng Babylonians. Time ni King Nebuchadnezzar yan noon. So, imagine niyo yun, 70 years magiging alipin kayo. 1 year pa nga lang, di ba, inip na tayo. Or sa fast food pa nga lang, 30 minutes pa lang, inip na tayo. Pero ito, 70 years. So, makikita natin dito na, sabi ni Lord, after ng 70 years, bibigyan ko kayo ng, i-restore ko kayo, and ibibigay ko yung dati yung land, if babalik kayo sa akin with all your heart. Trust in God's plan. Promise. So, ikaw, maniniwala ka ba kay Lord pag nalaman mo matagal yung process ng plano niya sa'yo? Yung 70 years na yun, yun yung discipline ng Panginoon sa Israelites. Tayo, ano yung place ng discipline natin? Sa kanila, Babylon. So, saan tayo ngayon? Nasa part pa tayo ng process ng discipline ngayon. So, di ba ang hirap nun? Paano natin isik si Lord? Paano tayo bibigyan ng strength ni Lord sa process ng paghihintay? Especially yung reason pagdidisiplina sa atin. So, hirap pag i-correct ka ni Lord. Lalo na pag gagamit si Lord ng tao to correct you. Diba? Natry naman natin, hindi tayo naniniwala dun sa tao. Kapag kinokorek tayo. Pero, doon natin ma-realize, nga, tama si kapatid, mataray nga ako. Or, ay tama nga magulo yung kwarto ko. Or, tama nga, lazy ako. Anong lazy? Sadot. Oo nga, sadot ako. So, yun, gumagawa ang Panginoon ng ways para i-humble tayo sa mga sitwasyon na ibinibigay niya sa atin, and yun yung Babylon natin. And, syempre, the Holy Spirit will speak to us through that person. So, babaguhin ng Holy Spirit ang perspective natin. Hindi natin makikita na yung tao na yun ang nag-correct sa atin, kundi ang Panginoon ang nag-correct sa atin. So, kagaya sa akin, pag kinakorek ako nila mama, nila ate, nila papa, so, dapat ang makita ko, kinokorek ako ng Panginoon dahil para sa ikabubuti ko yun at disiplina ng Panginoon sa akin yan. Yan. And, sa verse 11 yan, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, prayer begins with trusting that God's faithful word is faithful to His word. So, gaya diba sa architect? Diba yung mga architect may blueprint sila? So, yung blueprint, yun yung pinatitignan nila para magawa nila yung structure. So, hindi pa natatapos yung structure, diba? Sa blueprint lang sila naka-trust para magawa yung building na yun. And same din sa atin, ang Panginoon. Ang blueprint na meron siya sa life natin, mag-trust tayo doon. Amen? Amen. And pangalawa, repent. Turn back to God. So, di ba, nung last Friday, nasabi ni Pastor Richard, yung hypocrisy. So, di ba, heart that repents. So, the Lord will listen to you if nag-start sa life mo ang pagbabago. Yung sinasabi ni Pastor Uncle na kung pinagpipray mo na siyang manginom, pero ikaw nanginginom ka pa din. So, di ba, nasaan yung heart doon na gustong magbago? So, ang pagbabago will-start sa atin. Magiging reflection yun ng pagbabago nung nakakasalamuha or pinagpipray natin. So, ano ba yung ipinabibitaw ng Panginoon
sa'yo, ano yung kailangan mong isurrender, yun yung kailangan mong i-repent. So, vision, yung lifestyle, immorality, diba? Acts of the flesh. Yung pride natin, kala natin no, hindi kailangang i-repent yung pride. Nare-repent din yun. And yung laziness, nire-repent din yun. So, all of those are sagabal sa pagsagot ng Panginoon sa dalangin mo. So, imagine natin na yung baso na madumi. So, di ba yung baso na madumi, iinuman pa ba natin yung baso na madumi? Di ba hindi? Gaya din ni Lord, bakit niya sasagutin yung heart mo na madumi? Di ba? So, a heart of repentance, turning from our own ways to His ways. Sa verse 5 yun. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Next, seek God wholeheartedly. So, in active pursuit, hindi yung by chance lang na nag-pray. Hindi yung parang, ay mga hindi ako nag-pray nga ako. Di ba? Hindi naman yung gano'n. Or yung nataon na Sunday, ay church nga ako para ipag-pray ako ni Pastor. Kasi si Pastor, panapakinggan siya ni Lord. Diba ganun? Feeling natin hindi natin mapag-pray yung sarili natin kasi si Pastor pa yung mag-pray sa atin, di ba? So yun, balik tayo sa repent. Padalos tayo, itiposo tayo. Diba? Also, dapat magkaroon tayo ng quiet time. Magbabasa ng Bible. Dahil ko kay Pastor Roger yung sabi niya, magigising siya ng 3 a.m. para magbasa or mag-pray. So, di ba, meron tayong kanya-kanyang prayer time or quiet time. Hindi ko naman sinasabi na mag-pray tayo ng 3 a.m. lahat. Kung kaya natin yung gabi, kasi nag-work tayo ng umaga, di ba? At least doon, nakikita ng Panginoon yung effort mo na talagang yung prayer, yung pinag-pray mo is gusto mong masagot. Yun yung gustong makita ng Panginoon sa heart mo. And, di ba kunwari, yung susi. Di ba pag may nawala tayong gamit, kunwari yung susi, hindi ka makakadrive pag wala yung susi. Di ba sobrang naghahanap talaga tayo. Same din pag isik natin si Lord, dapat gaya dun sa susi na pag gusto nating hanapin is, dapat ganun din tayo pag nagpipray tayo sa Panginoon to seek Him, to have a allotted time sa Kanya. So, you will seek me and find me, and when you seek me with all your heart, and so, prayer is not passive but an active pursuit of God's presence and will. Next is yield. Surrender to God's plan. So, dapat tayong mag-trust sa timing ng Panginoon at mag-submit tayo to His sovereignty. Sa verse 14, sabi niya, bring it back to the place from which I carried you into exile. So, i-acknowledge natin na Diyos natin siya. I-allow natin siya na maging Diyos ng buhay natin. So, dapat nating i-surrender yung mga desires natin. Lord, ito yung mga gusto ko. Pero kung yan ang gusto mo, o sige, magsasubmit na ako dyan. Ganun tayo mag-pray, hindi yung pinipilit natin. Sabi ni Ma'am Ruth, pag nagpipray kayo, wag yung inuutusan niya si Lord. Ganun naman kasi kayo mag-pray, inuutusan niya si Lord. Sabi niya ganun. So, dapat nag-a-ask kayo pag nagpipray kayo sa Kanya. So, yun. So, hindi natin alam kung paano, and ang dapat lang natin gawin is to trust His timing. And submission ang key para masagot ang pinagpipray natin. So, hindi tayo nagpipray para wala lang, kundi nagpipray tayo kasi may mangyayari. So, true prayer includes yielding to His will,
trusting His timing and submitting to His sovereignty. So, di ba yung driver, pag meron siyang GPS, kaya di niya alam yung lugar, nagtatrash siya dyan sa GPS na yan, Google Map or Waze. Pero mas maganda ito yung Google Map. Tapos sasabihin pa nga niya kung saan yung traffic eh. So, di ba yung driver, nagtatrash siya dun sa GPS, then same din sa atin. Si Lord yung GPS natin, siya yung mag-guide sa atin sa uncertain path. So, yun, isurrender natin yung desires natin sa Panginoon at mag-rest tayo sa control niya. Yet, we need to pray because it allows us to trust in God's promises and repent and turn back to Him as with a sincere and seeking heart at mag-yield tayo sa kagustuhan niya at sa plano niya sa buhay natin. Amen. Yun, tapos na po. Yun lang. So, pray. Yan, pwede na po tayo mag-closing prayer. Amen. Let us closing prayer. Heavenly Father, we thank you again this evening. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nakatalo. Ang napag-aralan ka namin ngayon ay kayo po ang siyang magtanim sa mga puso namin at magbunga, Lord God. And kayo po ang siyang mag-control sa life namin. Sinusurrender po namin ang buong buhay namin at plano namin sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.